Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ang simula ng ating 40 araw na paghahanda sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na kung tawagin natin ay Season of Lent or Quaresma. Tayong lahat ay inaanyayahan ng inang simbahan sa tatlong bagay. Magdasal, magsakripisyo, at magkawanggawa upang maging makabuluhan ang ating paghahanda. Kasama ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, huwag nating kalimutang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung may sakit, hindi lang sa kanilang katawan, kundi yung may sakit sa kaluluwa, yung ayaw nang magbalik loob at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, katulad ng ating ginagawa taon-taon, mamaya kayo ay lalagyan ng abo sa inyong mga noo at inaasahan ng inang simbahan na isa sa buhay nating lahat ang kahulugan nito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagkatunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat, sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo,
Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magbukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa araw na ito, ang bawat isa sa atin ay tatanggap ng krus ng abo sa ating mga noo. Isang tanda na madaling makita ng tao, madaling makita ng makakasalamuhan natin. Ngunit ang tanong ng ating ebanghelyo ay simple. Ano ang nakikita ng Diyos sa loob ng inyong o ng ating mga puso? Kapag sinabi ng pari o ministro na alalahanin mong ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik, hindi po ito pananakot. Ito po ay isang reality check. Sa gitna ng ating pagmamadali sa buhay, sa gitna ng ating pagiging busy at pag-aabala sa ating mga ginagawa araw-araw, paghahanap ng pera, pagsisikap na ma-promote sa trabaho, paglalike o pag-heart sa social media, o pag-aayos ng ating mga reputasyon, pinaaalalahanan tayo na ang lahat ng ito, ang lahat ng mga material na bagay ay lilipas. Ito'y mawawala. At ang tanging mananatili ay iisang bagay, ang relasyon natin sa Diyos. Sa aminin man natin o hindi, madalas ang relasyong ito ang ating napapabayaan o madalas ito ay pangalawa, pangatlo, o panghuli sa ating buhay. Saka na busy ako. Saka na ako maglilingkod. Saka na ako magbabago. Kailangan ko pa ng tulong pinansyal. Marahil, marami sa atin ang nandito ngayon ay maraming hinaing sa Diyos. Maraming ikukumpisal. Maraming idadaing sa Diyos. Marahil ang bulong ng inyong isip ay ganito, Pag-Ash Wednesday na naman, pero ganun pa rin ako. Ang dami pa rin kasalanan sa aking kalooban.
Nung nakaraang taon, di ba't nangako din ako na magbabago? Pero eto na naman ako. Talo pa rin ng kamunduhan. Talo pa rin ng galit. Talo pa rin ng bisyo. Talo pa rin ng maling pagnanasa o maling preokupasyon. Mga kapatid, ang Kwaresma ay hindi para sa mga taong perpekto. Ang Kwaresma ay para sa mga taong pagod na sa sarili dahil sa kasalanan. Ang pag-amin na tayo ay alabok, ay pag-amin na tayo ay mahina, bumabagsak sa kasalanan at marupok. Pero huwag din nating kalilimutan. Ang alabok na ito ay hinubog ng Diyos. Ang alabok na ito na napapagod dahil sa kasalanan ay minoldi ng Diyos. Ito'y galing sa Kanya. Galing tayo sa Kanya. Kaya mahalaga tayong lahat. At sa gitna ng ating paulit-ulit na pagbagsak, hindi siya napapagod na tayo'y tanggapin. Hindi siya napapagod na tayo ay pakinggan. Hindi siya napapagod na tayo ay angkining muli sa gitna ng ating mga kataksilan. Binigyan din ni Jesus ang salitang gawin ang pag-aayunin ng lihim, maglimos ng lihim, magdasal ng lihim, mag-ayuno ng lihim. Bakit kailangan natin itong ilihim? Dahil ang tunay na pagsisisi ay hindi isang teatro. Ang tunay na pagsisisi ay hindi performance sa entablado. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa gabi nang ikaw ay umiiyak at humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa iyong kasalanan, dahil sa ating pagkukulang, dahil sa recognition natin na tayo ay mahina at marupok. Nagsisikap naman tayong lumaban. Nagsisikap naman tayong magbago. Pero dahil sa ating kahinaan, nandito tayong muli, nagbabalik loob, humihingi ng awa, humihingi ng tawad. At nangyayari ito sa sandaling pinipili nating magsisi. Pinipili nating lunukin ang ating pride. Pinipili nating magpakumbaba. Pinipili nating huwag madala ng galit at magpatawad. Sa kabila ng katotohanan tayo rin ay nasaktan. Ang Diyos na nakakakita sa lihim ay hindi naghahanap ng perpektong buhay, kundi ang buhay na nagpapakumbaba at tapat na puso. Upang hindi laging maging ritual ang 40 araw na ating paghahanda, narito po ang 3 payo ng simbahan upang maging makabuluhan ang ating pagbabalik loob at paghahanda sa pagsama sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus. Una, huwag lang magbawas. Magdagdag din po tayo. Marami sa atin ngayon ang magbabawas ng pagkain o fasting. Maganda po yan. Wala pong masama diyan. Pero bakit hindi natin din subukang magdagdag? Dagdagan ang pasensya,
sa makulit ninyong asawa. Dagdagan ang pasensya at habaan ng pangunawa sa mga anak ninyong pasaway. Dagdagan ang inyong oras sa panalangin kaysa sa dagdagan ang inyong pag-scroll sa inyong mga Facebook account o sa inyong YouTube account. Ikalawa, harapin ang inyong paboritong kasalanan. Huwag subukang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Hindi po mangyayari iyan. Mag-focus muna kayo sa inyong pinakamalaking kasalanan na lagi ninyong binabagsakan. Pumili lamang ng isa na palagi kayong natatalo, na palagi kayong bumabagsak, na paulit-ulit lamang ninyong ikinukumpisal. Halimbawa ay pagmumura, o pagkainggit, o katamaran, o katakawan, o pagiging malaswa ng isipan. Ialay mo ang Kwaresmang ito para labanan ng isang aspetong iyan at huwag kakalimutan sa tulong at biyaya ng Panginoon na siyang magpapalakas sa atin. Ikatlo, lumapit sa sakramento ng kumpisal. Ang abo sa noo ay hindi magic. Ito ay paalaala lamang sa atin. Ang tunay na paglilinis ay nangyayari sa kumpisalan. Huwag matakot. Ang pari ay hindi nandun para manghusga, kundi para ibigay ang yakap ng Ama na nagpapatawad sa kanyang alibughang anak. Mga kapatid, ang Kwaresma ay hindi tungkol sa ating kakayahang magtiis ng gutom o hirap. Ito ay tungkol sa walang sawang pag-ibig ng Diyos sa atin na mas malakas kaysa ating mga pagkakamali, kahinaan at kasalanan. Tanggapin natin ang abo ng may pagpapakumbaba. Tayo nga ay alabok lamang. Ngunit tayo ay alabok na labis na minamahal ng Diyos, na labis ang kanyang pagpapahalaga, na labis ang kanyang pagmamalasakit. Kaya sa ating pagbabalik loob, tayo ay maniwala at manampalataya sa mabuting balita. Magsitayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaaming sa kasalanan at ikinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala
bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pipila po tayo ng 2 hanay sa bawat aisle na para po sa komunyon. Sa mga
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw ng paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpapakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong karingan at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan.
Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 po lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, ngayon po ay Miyerkules ng Abo, simula ng panahon ng Kwaresma. Mayroon po tayong pagpapahid ng abo sa lahat ng mga misa ngayong maghapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanal na aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Bawat galing, gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, kanyang pagmamahal
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po sama-sama sa panalangin. Tayo po ay nakatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalaga. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Tayo ay nag-aasik, binhi sa kabutiran. Ito'y tinutibigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhi mag-uhay. Ula't hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ang manglilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo at malapit, di may kakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ang tala, siya ang nagbibigay alay na nagpapala. Gano'n pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkain kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama, sa iyo'y pasasalamat. Sa buhay kalusugat, biyayang natatanggap. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. Tayo po ay magsiupo. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka kaluluwa, gumising ka at magsaya. Gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansay, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa langit ay ilagay mo ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa taglay mong kalakasan, kami sana ay iligtas, upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang sikyem bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang sukot na kapatagan,
matapos na gawin itong ibibigay na sa hinirang. Ang Galaad at Manases, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbing baluti ko ito, lugar ng Efraim. Samantalang itong Huda ay setrong dadakilain. Ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan. Sapagkat samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan, akala ng Palestia tiyak siyang magdiriwang, sapagkat ang iniisip ako'y pagtatagumpayan. Sino kaya ang sasama sa lakod ko, Panginoon? Sa lungsod na mayroong kuta, sino maghahatid ngayon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Kung kami ay itinakwil, hindi mo na alintana, paano ang hukbo namin kung ikaw ay di kasama? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama pa sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Anak ay dalagang gayak ay pangkasal. Siya ay panang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang, dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas, hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag, na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa ay pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Panginoon na nakalulugod. Hindi ka natatawaging itinakwil, ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag siya ay kinalulugdan ng Diyos. At ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo, at sa lupain mo siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay tuturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Aking aawitan ng Diyos habang ako'y buhay. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang mga hawak kahit na kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasa ang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, na lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naapi kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa mga nanggugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hirang niya ay nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Siyon, ay mananatili.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aking aawitan ang Diyos habang ako'y buhay. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa Kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at pinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasamlibong salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tumayo po ang lahat para po sa papuring awit ni Zacarias. Itong lubhang dahing masama at di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda. Ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyayari kay Jonas. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang-liwayway siya sa atin ng araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Itong lahing masama at di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda, ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatandaang inilalarawan ang nangyari kay Jonas. Purihin ang Diyos, ang tagapagbigay ng kaligtasan, na nagtakda ng sangkatauhan ay maging bagong sangnilikha sa Kanya, kung saan ang lahat ay magiging bago, buong pag-asang dumalangin sa Kanya. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Panginoon, ipinangako mo ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Panibaguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa araw-araw upang kami magalak sa iyong piling na sa makalangit na Jerusalem magpakailanman. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Tulungan mo kami makiisa sa iyo na gawing buhay sa iyong Espiritu ang daigdig na ito at itatag sa sandaigdigan ng isang lungsod ng katarungan, pag-ibig at kapayapaang totoo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Palayaan mo kami mula sa lahat ng kapabayaan at katamaran at pagkalooban mo kami ng kasiyahan sa iyong mga pagpapalang alay.
Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Iadya mo kami mula sa lahat ng kasamaan at mula sa pagkaalipin sa mga bagay na bumubulag sa amin sa kabutihan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14. Para sa ating Arsobispo Gilbert. Para sa mga pari, diakono at religyoso. Para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan. Para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin. At para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, tunghayan mo at ang dalangin namin pakinggan. Inaakit mo kami sa pamamagitan ng iyong mga gawang kabutihan. Kami tulungan mo sa pagtutuwid sa mga luho ng aming katawan at ang diway mapanibagong tuluyan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.